Bibili ka ba ng isang 7-seater plug-in hybrid sa halaga na 1,648,000? Oops, parang may mali. Tara, balik tayo. Bibili ka ba ng 7-seater plug-in hybrid sa halaga na 1,498,000? Oo, tama ang narinig ninyo. Dahil ang Jetour Auto Philippines binaba ang presyo ng kanilang X70 plug-in hybrid car. Dahil from 1,648,000 meron na kayong discount na 150,000 pesos at ngayon 1,498,000 na lang siya. Interesado ka bang malaman ang specification ng Jetour X70 IDM na to? Tara, sabay-sabay nating alamin. Laging unang tinatanong ng mga tao kapag nakakapanood sila ng mga reviews ng gantong klase ng sasakyan, matibay ba yan? Aba, eto na lang. Ito yung kanyang warranty. 1 million kilometer mileage or 10 years engine warranty, whichever comes first. Imagine, ganun ka-confident ang manufacturer para makapagbigay ng ganun kahabang warranty sa sasakyan nila. Ang makina nito is a 1.5 liter turbocharged engine. Naka-dual electric motor na rin yan na may power na 199 kilowatts. At ang maximum torque, 395 Nm lang naman. Naka-dedicated hybrid transmission na rin yan and front-wheel drive. At ang total battery capacity niya is 19.43 kWh. Alam nyo ba na ang total combination range ng full charge and full tank nito ay abot ng 1,200 km? Kahit bumiyahe ka mula Manila to Ilocos tapos balikan pa, aabot ka. At may tira ka pa. Sa exterior muna tayo. Nung binuksan ko yung DRL, tignan nyo yung borderline ng mismong grill niya. May ilaw din pala. Tapos kapag nag-signal light kayo, yung mismong DRL niya, nagiging sequential signal lights na meron din dito sa mismong side mirrors niya. Sa likod naman, sequential signal lights din. Pero alam nyo kung ano yung mas matindi? Pag nag-signal light kayo, tignan nyo yung infotainment ha. Lalabas yung transparent 3D image niya. O diba? Ang galing! Wala na kayong masasagi niyan ha. Pag kayo talaga nag-gutter pa, hindi ko na alam. Nagandahan ako sa design ng kanyang projector headlights, pati yung kanyang mismong fog lamp, ang ganda. Naangasan din ako sa unique na design ng kanyang front grille, tignan nyo, ang laki. Pasok na pasok yung hangin para well ventilated yung kanyang radiator. Tapos yung 3D image na nakita nyo nga pala sa infotainment kanina is dahil sa 4 na camera na naka-install. Isa rito sa front grille, isa rito sa left side mirror, yung isa nandito sa rear door, and lastly, dun sa right side mirror. Isa ito sa safety features ng mga modern cars ngayon, kaya kapag tinignan nyo sa infotainment habang nagda-drive kayo, ito ang itsura niya. Kitang-kita nyo yung front ng inyong sasakyan, pwede nyo pang gawing mas wide. Pwede rin sa likuran, pero yan ang the best, yung transparent 3D image niya. Ang astig, diba? Buong paikot ng sasakyan mo, nakikita mo na. Bagay na bagay ang feature na to sa mga medyo baguhan na driver at kinakabahan kapag masisikip na kalsada ang dinadaanan. Dito na tayo ngayon sa interior. Ito yung nagustuhan ko, yung black and red combination ng kanyang door sidings and naka leather covers na yan. Door sidings pa lang yan ha, pero napaka-futuristic na ng design. Tapos tignan nyo naman sa sound system, Sony speakers pa. Hello, ang ganda ng tunog niyan. May pagka-racing ang ambience dito sa loob dahil sa red and black combination ng upuan, ng center console at ng kanyang mismong dashboard. Ang ganda, diba? Pag ganito kaganda ang interior ng sasakyan mo, tapos may makikisakay sa'yo na ibang tao, nakaka-proud, diba? Ang elegante naman kasing tignan. Bagay na bagay kasi sa akin yung mga gantong klase ng combination. Napakaganda na rin ang kanyang leather steering wheel and napakaraming controls niyan mga bossing. Para sa akin, tama lang yung laki ng kanyang cluster gauge, pero dun sa kanyang infotainment, medyo naliitan lang ako. Dito sa bandang baba, yung kanyang climate control, yung dalawang knob para sa adjustment ng temperature at fan speed. Pero yung buong panel, naka-touchscreen na yan. Dagdag angas yon para sa akin. Nagustuhan ko rin dyan yung design ng kanyang shifter, malapad, komportableng hawakan. Ito nga pala itsura ng kanyang keypad, naka-clear mirror finish, kaya ang eleganteng tignan. Tignan nyo oh, yung isa black tapos yung isa white. Meron na rin itong napakalaking panoramic sunroof na mula first row seat hanggang sa ulo na ng second row, abot na abot. Imagine, ang laki-laki nun guys. Kung bumabiyahe kayo ng gabi tapos maliwanag ang kalangitan at gusto nyo makita yung maraming bituin habang nag-e-emote, buksan nyo lang yung sunroof.
Subukan na rin natin kung komportable ang sasakyan na to para sa mga pasahero. Ang height ko nga pala is 5'10". Tapos yung adjustment para dito sa driver seat, nandito mismo sa kanyang door sidings. Meron niyang front and back adjustment. Pwede rin itaas at ibaba. Syempre meron ding reclining, and take note, naka-memory seat yan. Para pagpaiba-iba ng driver ang gumagamit, pipindutin nyo na lang yung memory seat niya. Kung inaakala nyo na driver lang ang naka-power seat at memory seat, diyan kayo nagkakamali. Kahit yung pasahero, meron, at nandun din yung kanyang adjustment sa sidings. Subukan naman natin dito sa second row. Unang upo, komportable agad. Tignan nyo, kahit mahaba ang piyas ko, meron pa akong clearance mula sa first row seat. Ang laki rin ng headroom, kaya kahit matangkad ako, hindi ako nauuntog. Pero ito na ang pinaka-challenge sa lahat ng mga 7-seaters ngayon, yung third row seat. Kung kaya ba na mag-carry ng mga matatangkad na tao na gaya ko. Para makapasok sa likod, kailangan munang iurong paharap yung kanyang second row seat. Tapos, i-bend nyo ng konti yung kanyang sandalan. At ngayon, susubukan ko ng pumasok kung mahihirapan ba ako. Pagpasok ko, yung kabilang upuan pala masyadong naka-incline, kaya syempre hindi ako nakapunta dun sa dulo. Kaya ang ginawa ko, sabi ko kay Mrs., iurong niya muna yung pinakasandalan nung isang upuan. Tapos itong upuan naman sa harap ko, medyo iurong niya para makita ko kung maskip ba. Nandito ko ngayon guys sa third row niya, tapos tignan nyo, nasa tamang adjustment ngayon yung second row, and makikita ninyo, sa height ko nga pala ay 5'10". Tapos medyo mahaba yung legs ko, kaya titignan nyo rito, may clearance pa naman, pero siguro mga 1.5 inch yung clearance. Yan. Tapos kapag mapayat, kung makikita ninyo, parang ito lang yung nasakop ko so kung medyo mapayat yung uupo, kasya pa isa, tapos medyo isang maliit na bata kasya. So pwede mag 3-seater dito, pero kailangan mga maliliit na bata siguro. Yun lang. Para makalabas yun nasa third row, kailangan may mag-a-assist. Actually ganoon naman talaga. Tupi mo. Yan. Thank you. Ayun, medyo mahirap lang yung paglabas for me. Sabagay, di ko naman ma-experience siya kasi driver ako Ang haba mo kasi. Kaya nga Dito sa second row, wala nang air vents para sa passenger, kundi nandito na sa baba. Tapos may sarili nila rin silang controls or adjustment. Meron charger na rin, isang USB-A and Type-C. Dito na tayo sa rear door niya. Naka-power lift gate na rin yan mga bossing. Tapos dahil pakialamero ko, ayan, kinalikot ko ng sasakyan. Tinitignan ko lang dyan guys kung paano itupi yung kanyang third row seat. Meron pala siyang tali na hinihila. Ayan natupi ko na. Gusto ko kasing makita kung gaano kalaki yung space dito sa likod kapag nakatupi yung third row seat. Pag nakatayo kasi yung third row seat, medyo nalilitan ako sa space para sa mga bagahe. Kanyang charger. Saka yung kanya inflator. Saka what's this? Bakit di ako sabi? Pinakita mo. Hindi, baka tire sealant yun. Okay lang. Charger to, sure ako. Charger. Sensya na kayo, pakilamero yung tao dito. Ano ba siyang kick sensor? Wala ata. Wala. Ang gulo nga pala nito is 19-inch rims. Tapos pagdating naman sa preno, yung front ventilated disc. Tapos dito sa likod, rear solid disc naman. Ang mga available niyang colors, itong nakikita ninyo is the jade green, marble gray, coral white, at pebble gray.